Ayon po sa mga ulat, si Attorney John Deaton, isang kilalang pro-XRP advocate, ay nagbunyag ng kanyang XRP investment na umaabot po sa pagitan ng $1 million hanggang $5 million. Pero ano nga ba ang dahilan ng kanyang pagbubunyag at bakit po siya napupuna dahil dito? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan po siya, si Ginoong John Deaton. Yan ang sikat na attorney or abogado dito sa mundo ng cryptocurrency. Yan, si Attorney John Deaton. Yan, at ano po ang kanyang sino po si Attorney John Deaton at ano po ang kanyang papel dito pagdating dito kay XRP. Ayan. Siya po ay isang prominenteng abogado at tagapagtanggol ng mga XRP holders. Siya ang nagrepresenta ng mahigit 75,000 XRP investors laban sa kaso ng US SEC laban kay Ripple. Kilala po siya bilang matibay na taga-suporta ni XRP, ngunit kamakailan lamang siya ay inakusahan ng pagkakaroon ng hidden agenda sa kanyang crypto investments. Ano po ang kanyang akusasyon na ito? Ayan. Ayon sa isang user sa social media platform na X, mas ini-endorso daw ni Ginoong Deaton si Bitcoin kaysa kay XRP. Pero mabilis po itong pinabuluanan ni Attorney Deaton na nagsabi na siya ay transparent sa kanyang crypto holdings. Ayan. Ngayon ay ano po ang detalye ng kanyang XRP investment? Nitong taong 2020, si Ginoong Deaton ay nag-invest po ng $600,000 kay XRP. Ngunit dahil sa naging epekto ng kaso laban kay Ripple, nalugi po ang kanyang investment sa panahong iyon. Sa kabila po nito, patuloy niyang pinalawak ang kanyang XRP holdings at ayon po sa kanyang pahayag noong August 2024, ito ay lumago na sa pagitan po ng $1 million hanggang $5 million. Dagdag pa rito ay ipinahayag niya ito bilang bahagi ng kanyang Federal Election Commission or FEC disclosure noong tumakbo siya para sa Senado. Ayon po kay Ginoong Deaton, ang advocacy niya ay hindi nakatuon sa personal na kita, kundi sa patas na representasyon para sa mga crypto investors. Ayan, ngayon ay bakit pinuna itong si Ginoong Deaton? Matapos po niyang magbigay ng opinyon tungkol sa potensyal na pagtaas ni Bitcoin, marami ang pumuna sa kanya. Kabilang na ang isang user na tinatawag siyang grifter. Ang salitang ito ay nangangahulugang isang tao na naglalayon lamang kumita para sa kanyang mga taga-suporta. Sinabi ng kritiko na ginamit lamang daw ni Ginoong Deaton si XRP para sa kanyang sariling interes. Ngunit tinugunan niya ito ng may diin. Sinasabing ang kanyang paninindigan ay base po sa prinsipyo at hindi para sa pansariling kapakinabangan. Ayon po kay Ginoong Deaton, nagsimula siyang may mas maraming Bitcoin at saka Ethereum kaysa kay XRP. Pero nadagdagan ang kanyang XRP holdings habang ginagawa niya ang kanyang advocacy. Ngayon ay paano po nakaapekto si Ginoong Deaton sa kaso ni Ripple? Hindi po maitatanggi ang malaking kontribusyon ni Attorney Deaton sa tagumpay ni Ripple laban sa SEC. Isa sa mga ebidensyang ginamit ni Judge Analisa Torres sa programmatic sales ruling ni XRP at ang affidavit ng 3,000 XRP holders na sinasabing hindi sila bumili ng XRP dahil sa Ripple o umaasa ng kita mula sa kumpanya. Dahil dito ay mas naging matibay po ang kaso ni Ripple at nagresulta sa makasaysayang panalo laban sa SEC. Gayunpaman, patuloy po ang laban dahil naghahain ng apela ang SEC para sa Second Circuit Court. Ngayon ay ano naman po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP? Una, ang transparency po ni Attorney Deaton ay nagpapakita na ang tamang impormasyon ay mahalaga sa mundo ng crypto. Bilang investors, kailangan po nating maging mulat sa mga galaw ng mga influential na tao sa industriya dahil maaaring makaapekto ito sa market sentiment.
Ikalawa, ang patuloy po na kaso ng XRP laban sa SEC ay isang paalala na ang regulasyon ay may malaking papel sa presyo ng cryptocurrency. Dapat po tayong maging handa sa anumang pagbabago at tiyaking may sapat po tayong kaalaman bago po tayo mag-invest. At ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Sa tingin ko, mahalagang tandaan na ang pagiging advocate tulad po ni Ginoong Diton ay hindi madali. Ang kanyang pagiging bukas tungkol sa kanyang investments ay isang positibong hakbang patungo sa transparency sa mundo ng cryptocurrency. Gayunpaman, dapat pa rin tayong maging kritikal at hindi umasa ng lubos sa mga sinasabi ng mga influencers or advocates. Higit sa lahat, si XRP po ay patuloy na nagpapakita ng potensyal at ang mga isyong tulad nito ay bahagi po ng normal na proseso ng paglago ng isang emerging technology. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.